Ikaw ang itinatas namin at dinadagila sa aming mga buhay. Nagpapasalamat po kami, Panginoon Diyos, sapagkat itinagawa kami sa bahay-sambahan, Panginoon, na mayroong kadalaman at kalakasan, hindi lamang sa aming isipan, kundi sa aming mga spiritual. That's why we are praying, O God, that you will bless us continually through your words, sa pamamagitan mo ng katotohanan, ay lumagupa, tumibay po kami, Panginoon Diyos, na naglilingkod sa iyo. At kaya ang masok na namin ang iyong kanlinan at ang iyong dalinang kalooban habang kami ay nanikiit ng iyong mga salita. Ama, dalangin po ng iyong lingkod na pagpalain ng lahat ng pagmamain na walang sawang nagkakaloob ng mga kanilang mga kalooban ikaw po para sa iyong pamamain. Ibalik mo ng sisikat na lumapan na pagpapala sa kanila at tutuhayan naman na pagmaragpunan sila sa lahat ng kanilang mga pangailangan. At ayaw ng puso ng pag-ibigay, Panginoon Diyos, ay lagi po, Panginoon God, na manatili sa kanilang mga puso at isipan at ang lapin ng pagpapasalamat ay ito, Ama, bilang pagpapala mo at biyaya para sa amin. Salamat, Ama, ibinabalik natin sa iyong papuling pagsamba at paglalaki. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Lukas Kabanatang 10. 2 hanggang 14. Lukas Kabanatang 3. Talata 2 hanggang 14. Sabay-sabay po tayo. Nang kasalukuyang mga pangulong saserdote si Anas at si Caiaphas, ay dumating ang salita ng Diyos kay Juan, anak ni Zacarias na siya'y langit. At siya'y lapas sa pumupain sa kalibot-libot ng Jordan na ipinangaral ng bautismo ng pagsisisi sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gaya na nasusulat sa aklat ng salita ng propeta Isaias, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilan, iandalin niyo ang daan ng Panginoon, tuwirin niyo ang kanyang mga landas, lahat ng lilis ay tatambakan, at pababain ang bawat bundok at purol, at ang liko ay itutuwid, at ang mga daang baku-bako ay mga kakatag, at makikita ng lahat ng laman ng pagligtas ng Diyos. Sinasabi nga niya sa mga karamihang nagsisilabas upang magpabautismo sa Kanya. Kayong layo ng mga ulong, sino ang sa inyo'y nag-udyok upang tumakas sa galit na darating? Kayo nga ay nagbunga ng dapat sa pagsibisi. At huwag magpasimulang magsabi sa inyong sarili, si Abraham ang siya naming ama. Sapagkat sinasabi ko sa inyo na makapagpapabangan ng Diyos sa anak ni Abraham maging sa mga batong ito. At ngayon pa ay nakalagay na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na di nagbubunga ay mabuti ay mapinuputol at iyahagi sa apoy. At tinanong siya ng karamihan na nagsasabi, ano nang dapat namin gawin? Ang sinagot niya at sinabi sa kanila, ang may dalawang tulika ay magbahagi sa wala, at ang may pagkain ay gayon din ang gawin. At dumating naman ang mga hiningi ng buwis upang magpabautismo. At sinabi nila sa kanya, Guro, anong dapat namin gawin? At sinabi niya sa kanila, huwag na kayong sumingit pa, nangingin sa utos sa inyo. At tinanong naman siya ng mga kawal na nagsasabi, at kami, anong dapat namin gawin? At sa kanila ay sinabi, huwag kayong kukuha may karasa sa kaniluman, ni mga karatang at magkas kayo sa bayad sa inyo. Before Jesus Christ preached the gospel, set to Israel and the Baptist. Bago nga po nangaral ang ating Panginoon Jesus sa mabuting balita sa Israel, ay ipinadala ng Diyos si Juan Bautista. And then he shall repent to accept Christ. At isinigaw po niya na magsisi kayo at tanggapin si Kristo. And this was referring to Isaiah chapter 14. At ang versikulo nito ay masukuan po natin sa Isaiah. Let's say Isaiah chapter 14, verse 3 to 5.
Isayas 40, according to verse 3, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Yehovah, make straight the bed in the highway of our God. sinabi mismo doon sa talatang 3, ang titig ng isang sumisigaw, ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon, pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos. Let's say, word is unknown, but original word is Yehovah, Yahweh. Alam niyo po ba na yung salitang Panginoon ay isinali bilang salitang Panginoon, pero sa original sabi, ito po ay Yahweh. This is has promised to Israel. Ibig sabihin, ito yung pangako ng Diyos sa Israel. Time from Yahweh God come to Israel as the Christ. Na darating ang panahon na yung Diyos ng Yahweh darating sa Israel bilang isang Diyos. God promised to Israel through prophet Isaiah. Time come Messiah will come to Israel. He will be Yahweh God. Ipinangako ng Diyos sa Israel sa pamamagitan po ni Propeta Isaias na darating si Yahweh buo sa Israel bilang Kristo na tagapagligtas. That's why God said to Israel through prophet Isaiah, prepare the way of the Yehovah, Yahweh, and make straight the better highway for our God. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ko na ang Diyos sa Israel sa pamamagitan ng Isaias na iandalin niyo ang ilang sa daan ng Yahweh, pantayin ninyo ang ilang na lansangan para sa ating Diyos. And then verse 4 and 5 is important because that is our mind, says about our mind. At alam niyo po ba na mahalaga po ang versikulo 4 at 5 sapagkat ito'y tumutukoy sa ating mga puso. Because we understand about our old man who connect to us and Adam. Sapagkat naunawa natin mabuti ang ating lumang pagkatao na konektado po sa unang Adam. We, our old man, we cannot accept Christ to our heart. At sa pamamagitan po ng ating lumang pagkatao, hindi po natin kayang tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon. Maybe we can believe Jesus through head or religious faith. Maaari na po na matatanggap natin siya sa ating mga buhay sa pamamagitan lamang po ng ating religyoso pananampalataya. But problem is at the time, Messiah, Christ is in our side, not in our heart. Pero ang mangyayari lamang na yung Isaias na yun, o yung tagapagligtas na yun, ay nasa labas at hindi nasa ating mga puso. Now, we have been understand our old man must die on the cross and then let the Christ live in us. Kaya naman ang nawa natin mabuti ng ating datingan pagkatao kailangan mamatay sa krus upang ang Kristo yun ay mapupag sa atin. But with ordinary mind, like I said, old man's mind, we cannot really let the Jesus Christ come to our heart. Pero kung sa pamamagitan ng ating ordinaryong pagkatao sa ating lumang pagkatao, ay hindi po natin maaaring papasukin sa ating mga puso si Kristo. Now, God not said to Israel to make highway for the Christ. Hindi po sinasabi ng Diyos na magkukuha ng daan ang mga taga-Israel para sa Kristo. So this time, we don't need near the highway to accept Christ in our heart. At hindi ng ating pong karanasan, hindi po tayo pwedeng gumawa ng ating sarili para tanggapin si Kristo. We through highway to accept Jesus Christ in our heart. Ang kailangan po natin ay ang tunay na daan para matanggap natin sa ating puso ang Kristo. That's why verse 4 and 5, this is important. If you are not changed, this our old man, we cannot accept Jesus Christ. Yan ang dahilan kung bakit napakahalaga ang 4 at 5 sapagkat hindi tayo mababago ay hindi po natin matatanggap ang Kristo sa ating puso. Praise God, because Jehovah God became Christ. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sapagkat yung mismo Diyos na Jehovah ay naging That's Kristo. why through Isaiah prophet, Abraham Israel, Jehovah will be Christ, will save you, come and will save you. Kaya nga po sa pamagitan ni Propeta Isaias ay nahilag ang pangako ng Panginoon na yung Diyos na si Yahweh ay magiging Kristo na sa inyo. Verse 4 and 5. Okay, sorry. 4 at 5, sabay-sabay po tayo. Bawat mabis ay mataas, bawat bundok at burol ay mabababa.
at ang mga bako-bako ay matutuloy, at ang mga hindi pantay na dako ay mapapatay. At ang kalwalatian ng Panginoon ay maayag at makikitang magkakasama ng lahat ng tao sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. There's no highway in our heart before Jesus Ibig Christ. sabihin, wala po yung tunay na daan ngayon sa ating mga puso bago tayo manandig kay Kristo. In our heart, yes, like a deep valley or also high mountain, also road, not straight, rough road, like rough place. At ang tunay na taglay ng ating mga puso ay parang manigis na matataas, mga bundok at mga burol at bakong-bakong mga laman. That's why every valley shall be resolved and every mountain hill be brought low to offset the Christ. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi po dito na bawat bundok at burol ay mabababa at ang bako-bako ay matutuloy upang tanggapin si And Kristo. then what's the good place shall be made straight and then that place smooth. Kaya naman yung mga dako na hindi pantay ay mapapatay. At that time, verse 5, at that time, the glory of the Yahweh shall be revealed to your mind. Kaya naman sinabi doon sa 5, upang ang kalalatian ni Yahweh ay makayag sa inyo. And then all flesh shall see it together, and then the mouth of the Yahweh has spoken to you, at that time spoken. At makikita ito ng lahat ng mga tao at ang salita sa bibig ng Panginoon ay magsasalita sa inyo. Now, people, just like this husband, has sent to Israel John the Baptist to this world. Kaya nga po bago mag-aaral ng mabuting balita ang ating Panginoon Jesus, ay ipinadala si Juan Bautista sa Israel upang sabihin ang mga pananalitan ito. John the Baptist said, "I come after me, the Christ, Jehovah God will come to you. That's why come to you and you spoke to you. That's why you have to make highway to accept Him." Kaya naman sinabi po ni Juan Bautista pagkatapos ko'y darating yung inyong tagapagligtas na si Yahweh na inyong tagapagligtas, kaya naman gumawa kayo ng daan upang para sa Kanya. That's why only the really be born again, the truth cannot come to us. Kaya nga po, maliban na tayo may panganak na muli, hindi sa atin ang kadapnan. That's why many Christians today we are not changing, because our life is really different from the word of God. Kaya nga po maraming mga kasama hindi pa rin nababago sapagkat malayo pa rin tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Because nothing really be born again, and then just cannot be there. That's why even though Christ said to us, but we cannot accept His words. Dahil nga po hindi pa sila ipinanganak ng muli, hindi po nila nararanasan ng Kristo, kaya kahit na nangungusap si Kristo sa kanila, hindi nila ito matanda. And Luke chapter verse 2 said, the word of God came to John, the son of Zacharias, in the wilderness. At sinabi nga po doon sa Lukas Kabanatang 3, talatang 2, na dumating ang salita ng Diyos kay Juan sa ilang. And then he went into the region around Jordan River, and that is baptism of repentance. At sinabi doon sa 3, napasabot lupain sa kalibot-libot ng Jordan upang ipangaral ang bautismo ng pagsisisi. And then Jesus Christ, Luke said, it is written in the book of the word of Isaiah, the prophet. At sinabi ni Lucas, kaya na nasusulat sa aklat ng salita ni Propeta Isaias. And then he said, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Yahweh. Na ang dinig na sumisigaw sa ilang may handa ninyo ang daan ng Yahweh. And make this test stay, Tuwirin ninyo ang kanyang malandas. and every valley shall be filled up, and then every mountain hill brought low. Lahat ng libing sa itatambakan at pabababahin ng bawat bundok at loob. Not outside mountain, but that is our old man, our own self. It is very strong. Hindi ito tumutukoy doon sa mga bundok na nakikita natin sa labas, kundi ito tumutukoy sa kalakasan ng ating mga puso. So older men, we are very strong, our character, our own character. Ibig sabihin tayo lahat ng mga tao ay nagtataglay na malalakas o matatapang na katangian. We are strong, proud, and then we are to boast to others,
Nasa atin ang kataasan, nasa atin ang pagmamalaki upang magmalaki sa iba. We have own knowledge and wisdom or ear to the word of God. Taglay natin yung ating sarili karunungan at teorya sa tungkol sa salita ng Diyos. You know, when I see the news about Israel, some Koreans said, there's no God. They said, there's no God. Alam niyo po ba na kapag nakikita po yung balita tungkol sa Israel, sinasabi mo naman ibang mga Koreano na wala silang Diyos. He said, this God not allowed the world in Israel. Sapagkat kung meron sila talagang Diyos, hindi kakayaan ng Diyos na mangyari sa kanilang bagay ngayon. He said, that's why I cannot believe in God. There's no God. Kaya nga sinabi niya na yan ang dahilan kung bakit hindi ako naniniwala sa Diyos. What's the problem of Israel? That is man's problem, not God. Pero tandaan mo natin na ang bagay na nangyayari sa Israel ngayon ay problema nila mismo, hindi problema ng Diyos. Because terrorists, Hamas killed over 1,000 the ordinary people of Israel. Sapagkat ang panahon ay marami ng mga tayo ng mga Israelita. That's why Israel want to kill all the terrorists of Hamas. Kaya naman ninanais mo ng mga Israelita ito na patayin ng mga Hamas. But Israel, we have to really understand, it is ourselves. Hamas also, it is in our heart. Pero alam niyo po ba na may tuturing natin na ang spiritual yung Hamas na yung Hamas na yun ay nasa ating mga puso. This heart, this really broke heart, heart's broke. Meron talagang Diyos at ang Diyos na yun ay pag-ibig. But there's no love to them in our men's heart. That's why we kill others and then making problems. Many. Pero ang problema, walang pag-ibig na nararamdaman ng mga tao. Yan ang dahilan kung bakit nagnanakaw ang tao sa iba o pumapatay ang tao sa iba. We people, strong ordinary, you cannot accept the Christ and then His works. Kaya nga po sa pamamagitan po ng ating lumang pagkatao, hindi natin natatanggap si Kristo at maging ang kanyang mga salita. That's why John the Baptist, if you want to accept Christ Jesus, you have to immediately repent. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ni Juan Bautista na kung nais natin matanggap ang Kristo, ay kailangan natin magsisi. And then, verse 65, all flesh senses the salvation of God. When you really repent. At sa sabi nga po ito, makikita ng lahat ng laman ng pagliligtas ng Diyos kung kayo'y magsisisi. And then verse 75, the multitude of people came to John the Baptist. And then John the Baptist said, brood of vipers, who want you to flee from the rest to come. Kaya naman doon sa siyempre sinabi niya karamihan ay nagsilabas upang mga bautismo sa kanya. Ngunit sinabi ni Juan na kayo lahi ng mga lubog, sino sa inyo nagdudyok upang tumakas sa galit na darating. At that time, many started, they understand John the Baptist, he came from God. At ang panahon yun, ang unawaan ng mga salita na si Juan ay galing sa Diyos. That's why the multitude people, they came to John the Baptist. Iyan ang dahilan kung bakit maraming tao at sinabi kay Juan Bautista. When John the Baptist saw them, she shouted, brood of vipers, you are full of vipers. Pero nang makita sila ni Juan Bautista ay sinabi sa kanila na kayo lahi ng mga uloko. Other English Bible said, you are snakes. Kaya itinuring din ito na parang sinabi niya kayo mga ahas. Now John the Baptist said about our old men, you are brood of vipers, you are snakes. Ang tinutuligan dito ni Juan Bautista ay yung ating lumang pagkatao ng mga uloko. The true meaning of the brood of vipers, you are your old man son of the devil, you are connected to devils. At ang ibig sabihin ng ulukog na yun ay yung lumang pagkatao ay kabilang tungkol sa mga anak ng That's diablo. why if you are not repent, you cannot flee from the grace of God. Yan ang dahilan kung bakit hindi tayo magsisisi, hindi tayo makatakas doon sa galit at puot ng That's Diyos. why verse 8, you are therefore fruit words of repentance. Kaya naman sinabi ko ang mga bunga ng karapat-dapat na pagsisisi. And then he said, do not say you are Abraham's son, Abraham's our father. Huwag niyo lang sabihin na kayo mga anak ni Abraham. He said, if as we God can make from stone to Abraham's descendants. So kaya kung loloobin ng Panginoon ay makapagpakalabas siya ng mga anak ni Abraham mula sa mga bato. That's why verse 9, even now the axe is named to the root of the trees. So therefore every tree does not bear good fruit, cut down and thrown into
the fire. Kaya doon sa 9, ngayon pa ay nakalagay na ang palako sa ugat ng punong kahoy at ang bawat punong kahoy na di nagbubunga ng mabuti ay pinipulot. That's why when we really accept Jesus Christ, we need the same mind about what shall we do, what shall we do. Kaya naman tayo tunay na nagtataglay sa puso na tapat sa ating Panginoon, nasasabi natin ano ang dapat natin gawin. People just like the gospel through John the Baptist, they really repented of their water baptism. Kaya nga po, bago mangaral ng ating Panginoon na mabuting magigta, ay pinakngaral muna sa kanila ni Bautista ang magsisiya sila tumanggap ng bautismo. When John the Baptist shouting to them, "You are full of kindness," and then they really accept that word. Kaya naman, na kahit na isinigaw, yung Bautista sa kanila na kayo lahit mga kalupong, ito'y madali nila And they natanggap. all said, "What shall we do?" They asked John the Baptist. Kaya naman ang kanilang naging tugon, ano ang dapat namin gawin? The tax collectors and soldiers, even though are all the sinners, they asked to John the Baptist, "What shall we do?" Sa mga kawal at mga maniningil na bugis at mga ordinaryo mga tao, sinabi nila, ano ang dapat namin gawin? John the Baptist said, "Really repent, and the repent, you change your life." At ang sinabi ni Juan Bautista sa kanila, kayo magsisi at magbago ng buhay. If you have two needs, you share with others, and if you have food, also helping to others. At sinabi niya na kung kayo may dalawang tunika, ibigay ninyo ang isa sa wala. At kung sa mga pagkain, kung may nakita kayo nagugutom, sila ipapaligid. Because at that time, tax collectors and soldiers, they were really sinners. Sapagkat ng panahon iyon, tunay na makasalanan ng mga kapal at mga maniningil ng buwis. That's because Jesus Christ today also looking for sinners. Pasalamat sapagkat maging ang ating Panginoon Jesus ang hinahanap niya ngayon ay mga makasalanan. That's why this time you have to stop Jesus. What shall I do? What shall we do? Kaya naman siguro, mas magandang sabihin natin sa Panginoon ngayon, ano ang dapat namin gawin? If you have same mind, you can accept Jesus Christ. At kung gamitin na natin magiging kaisipan, mas madali natin matatanggap si Jesus Cristo. That's why Lucas chapter 9, in this story of the Theos Buddha. Sa Lucas wala natin gawin siya, may makikita po natin ng story sa Isaiah, hindi sa King. One day, Jesus Christ tried passing Jericho. Na isang araw ay nagdaan si Jesus sa Jericho. Verse 2 said that the chief tax collectors, Zacharias, the rich man wanted to be Jesus Christ. Sa kung saan isang puno ng maniningil ng buwis na ang pangalan ay Zacchaeus ay nais makilala. Verse 4 said that that's why he climbed up into Sycamore tree because he was short. At doon sa 4, dahil sa kanyang kalimitan, ay pumalit siya sa puno ng sikomoro upang mas madali niya matanap si Jesus. Verse 5, sorry. 5, sabay-sabay po at nang dumating si Jesus sa dakuyaon. At siya'y tumingala, sinabi sa kanya, Zacchaeus, magmadali ka at bumaba ka, sapagkat ngayon pinakailangan ako'y tumuloy sa bahay mo. Now, this day, Zacchaeus, tax collectors, Zacchaeus also be born again, kind of demon. At alam natin ang araw na iyon, ito rin po yung panahon na kung saan na ipanganak na muli si Zacchaeus. Already he became rich man, di ba? Because really there's so much corruption. Siguro nga ang dahilan kung bakit naging mayaman si Zacchaeus ay sapagkat sa pangungurakot. But he want to live, he want to accept the Christ in his heart. Pero gusto niya pong makilala at tanggapin ang Kristo sa kanyang puso. He was shocked, that's why they are seeing him in Jesus, that's why he climbed up to Sycamore tree and then saw Jesus. At dahil nga po maliit na tao lang si Zacchaeus, kaya naman nagpasya siya na umakyat sa sikomoro, sa puno ng sikomoro upang makita si Jesus. And then Jesus said to him that Zacchaeus, make them to come down because today I must stay at your house. At ang makita ni Jesus si Zacchaeus, sinabi magmadali ka, bumaba ka sapagkat ngayon kailangan kong tumuloy sa bahay mo. How about this Zacchaeus? He come down from the tree with joyful mind. At nakikita natin sa mga talata na kung saan ang kagalangan sa buhay ni Zacchaeus ay kanyang nahalas. According to verse 70, all the men, they understand this is his sin. At doon sa 7, makita natin na kung gaano po yung pag-aalam ng maraming tao tungkol kay Zacchaeus na siya isang makasalanan. But thanks God because Jesus Christ all the time looking for sinners. Pero salamat sapagkat si Jesus ay naparito kung hanapin ang mga makasalanan. And then verse 8, 10, sabi-sabi. 8 ng Pangis at si Zacchaeus ay nagtindig at sinabi sa Panginoon, narito, Panginoon, ang kalahati ng aking mga pag-aari
ay binibigay ko sa mga dukha. At kung sakaling nakasingit akong may daya sa kaninang tao, ay sinasauli ko ng makaapat. At sinabi sa kanya ni Jesus, dumating sa bahay nito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Zacchaeus, at the Jesus Christ, this old man already died. At matapos po na makilala ni Zacchaeus si Jesus, namatay ang lumang pagkatao ni Zacchaeus. At change mind, he said, "Good Lord, I give half of my goods to the poor, and if I have taken anything from anyone to by false accusation, and I restore 4 times, 4 folds." At sa pagbabago ng kanyang puso ay sinabi ni Zacchaeus na kalahati ng kanyang pag-aari ay ibibigay niya sa mga dukha, at kung meron siyang nadaya ay ibabalik nito ng mga kaapat na sana. Because we people are from us people. Ibig sabihin, napakalayo niya sa atin. You want to say all this okay, but because we people. Samantalang tayo kapag nagkakasala sa batas atin na humingi ng kapatawaran. Yeah. How his possession sold out, sold out, and tried to help him. Samantalang sa Zacchaeus ay ninanais niya na kalahati ng kanyang pag-aari may pagbili upang ibigay sa mga dukha. And then he said, if there's something problem in my possession, I become to them 4 times. At kung may dadaya man siyang tao, ay sinabi niya na isa sa uli nito na may kaapat na sabi. And the verse 9, Jesus said to him, but today celebration come to this house, because it's also the son of Abraham. At doon sa Bebe, sinabi na dumating sa bahay nito ngayon ang pagkaligtas, sapagkat siya'y anak din naman ni Abraham. Not only celebration of the Zacchaeus, his family, your family, all the family will be saved. Ibig sabihin, hindi lang ito kaligtasan para kay Zacchaeus, kundi para sa kanyang pamilya. That's why our place is very important, most important to our celebration for our house. Kaya nga po, mahalaga yung pananampalataya at tagay ng sa atin sapagkat diyan nakasalalay ang kaligtasan din ng ating buong pamilya. You know what the Bible said about celebration of the family, celebration for house. Alam mo natin na ang kamuan ng Biblia ay tumutukoy doon sa tinatawag na kaligtasan ng buong pamilya. That's why all the parents, father and mother, you are very important for your celebration of the whole family. Kaya nga po masasabi natin na mahalaga ang ginagampanan tungkulin ng mga magulang sapagkat dito nakasalalay ang kaligtasan ng inyong mga pamilya. If your old man died in the bush and just leaving you, and then hire the teachers, your whole family will be saved. At kung kayo tunay na namatay na sa inyong mga pagkatao, si Kristo'y naghahari sa inyong mga buhay, naroon darating ang kaligtasan sa inyong buong pamilya. The people of our old man died on the bush, not only had knowledge, through what the baptism need change. Our lives need change. Ang kamatayan ng ating mga pagkatao hindi lamang sapat sa ating kaisipan, kundi kailangan ito'y magkaroon ng pagbabago sa pamagitan ng ating bautismo. Like as Zacchaeus and the time of John the Baptist. Naway patuloy natin maranasan ng panahon na kung saan kay Zacchaeus at kay Juan Bautista. What is the problem with Job in the Old Testament Bible? Ano ang naging problema sa buhay ni Job sa lumang tipan? Yeah, because Bible says that, okay, Job chapter 1. Job kabanatang 1. Yeah, because he was meeting this can understand. He was good believers. Sapagkat alam natin na siya isang mabuting mananampalataya. At siguro may isang lalaki sa lupain ng Uz na ang pangalan ay Job. At ang lalaki niya ay sakdal at natubig at natatakot sa Diyos at umiiwalay sa kasamahan. Yeah, Job chapter 1 verse 1, but there's one Job, man who blameless and upright, and then one who feared God and shunned evil. Ipinakilala siya bilang isang sakdal at natubig at may takot sa Diyos. And then verse 2 and 3 explains his family and how much he was rich. Yeah, but that this man was the greatest all the people of the East. At ipinaliwanag nga po sa 2 at 3 ang tungkol sa kanyang pamilya kung gaano ang yaman at taglay nila at kung gaano kakilala ang tao ito sa buong And pamilya. then his sons and daughters go to the feast. At the come back home all the time, he said burnt offering to God. At nagkaroon ng pagsasaya ang kanyang mga pagtitipon, ang kanyang mga anak,
at sa kanyang pagtitipon ay nagkaroon ng malaking sakunaan sila yung mga. Because verse 5 said that, it may be that my sons have sinned and cursed God in their heart. That's why Job did beg all the time. Sinabi ni Job na bumabangon siya ng maaga sa 5 sapagkat naghahandog siya para sa Diyos alang-alang sa mga kasalanan na nagawa ng kanyang mga anak. You can he was really good believer, but biggest sinner. Kaya nga kung masasabi natin isang tunay na mananampalataya pero isang religyoso lang. There's no teacher in his heart. Maaring wala po sa kanya talaga si Jesus sa kanyang puso. He did God, but all the time, regularly, just he want to burn offering to God. Maaring nga po may takot sa Diyos, pero ang tanging ninanais na lamang ay maghandog sa Diyos. But today, we Jesus Christ for our celebration of eternal life. Pero sa kasalukuyan, ang kinakailangan natin sa Jesus para sa ating kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Because God does not accept this kind of burnt offering. He is looking for broken heart. Hindi lang sapat sa Panginoon ang paghandog ng pausa, kundi ang mahalaga sa Kanya ay isang bukas na puso. That's why one day, the husbands and Satan came to God. Kaya nung isang araw, anak ng Diyos at Satanas ay humarap sa Diyos. And the first day, Jehovah God said to Satan, have you considered my servant Job? There's none like him on earth, blameless, upright man who fears God and shuns evil. Sa 8, sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at natuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at paghihiwalay sa kasamaan." Verse 9 and 10, this Satan said to God, there's reason, there's truly no reason. 9 at 10 ay hinihiin ni Satanas na may dahilan kung bakit ganyan si Job. You so much bless him, that's why he offered to you. Pinagpapala mo siya, kaya naman siya naghahandog sa iyo. You bless so much him, his family, that's why he became good, biggest believers. Pinagpapala mo kanyang buong pamilya, kaya naman maayos ang kanyang religyoso ng pananampalataya. Thanks God, because from that point, by the devil had cast, and he wanted to kill this old man. At mula roon sa pamamagitan ng Diyos, kanyang kaparaanan, ay gustong patayin ng Diyos ang lumang pagkatao ni Job. Job chapter 42, 5 and 6. Job 42, 5 hanggang 6. Narinig kita sa pakinig ng pakinig, ngunit ngayon nakikita ka ng aking mata. Kaya ako'y nayayabot sa sarili at nagsisig ako sa alabok at mga abo. You remember about the story of Job, diba? Job. Alam natin kung ano ang kasaysayan ko. We have no time. I can explain to you all the story of Job. Hindi ko na kaya saysayin pa sa inyo kabubuan ng story ni Job. And he lost all his possession and then all the family killed by the Satan. Nawala ang lahat ng kanyang kayamanan at maging kanyang mga anak ay nagamatay. Even though he got sick, very strong sick, and then all the even though friends, they promoted from him. Nagkaroon din siya ng sinatawag na malubhang karamdaman at nilayon siya na maging ng kanyang mga kaibigan. God said to him to repent, but he had very strong old man. He could not repent. Nagpadala ang Diyos ng sulong sa kanya upang siya'y magsisi, pero nandoon pa rin ang katigasan ng kanyang puso para siya ay magsisi. Finally, Almighty God came to Job and asked him, are you creator? Are you creator? Sa kauliwaliya ay dumating sa kanya ang Diyos na manlilikha at tinanong sa kanya, ikaw ba talaga ang manlilikha? I said to him, you are wicked man. Like this, small worms in the world. At hindi mo ba alam na ikaw ay isang mangilamang na nilalang ang katulad ng isang ukod? Which means, why you are not looking yourself and you are not looking this God? Na itinatanong sa kanya, bakit hindi mo maintindihan ngayon ang iyong sarili at tungkol sa Diyos? Why not repent? Why not kill your old man? Bakit hindi mo kaya magsisi at patayin ang iyong lumang pagkatao? Finally, this Job truly repent and believe to God. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa kauliwaliya nagsisi si Job at nakilala na mabuti ang He Diyos. said, people born again, but people nearly killed this old man. I have heard about God by hearing of my ears. Kasi sinabi niya po na bago siya isilip na muli, sinabi niya, narinig kita sa pakinig ng aking pakinig. Yeah, but this time, thanks God, because I can
I can see you on my eyes. Ngunit ngayon nakikita ka ng aking mga mata. And that's why verse 6 is about, therefore, I abhor myself and repent in dust and ashes. Kaya naman sa inis, ako'y nayayamot sa aking sarili at nagsisisi ako sa labok at mga ako. What's the meaning of the abhor myself? Meaning is, I hate myself. Kaya nakikita natin doon kung paano ang pagkagalit ni Job sa kanyang sarili. Who said myself? It is his old man. At yung sarili na yun ay tumutukoy sa kanyang lumang pagkatao. That's why I told you, when I need to understand my old man, I need to hate myself. Kaya naman yan din ang aking naging karanasan na mauluwa kong mabuti ang tungkol sa lumang pagkatao, nandun ang galit ko sa kanya. Before I have loved myself, I love myself. Samantalang dati nang doon yung pagmamalaki ko sa aking sarili at kung gaano ko kamahal ang aking sarili. But after understand the Bible, God's will, when I began eating from that book, I hate myself old man. Pero nang manuwa ko ang sinasabi ng Biblia ay naroon ang pagkagalit ko sa aking sarili. It is needed to repent. Sa pagkagalit ng tunay na At pagsisisi. the time, our old man had died on the cross, and let Jesus Christ, the word of God, came to us. At yun ang dahilan kung bakit makasama na tayo mamatay doon sa krus at si Kristo ay malaya ng sa ating puso. Awi chapter 7, 11 and 12. Awi 7, Chapter 7, 11 hanggang 12. Ang Diyos ay matuwid na hukom. Oo, Diyos na may galit araw-araw. Kung ang tao ay hindi magbalik loob, kanyang ihahasa ang kanyang taba, kanyang iniakma ang kanyang busog at inihanda. If you are turn back, repent, God will lead you with His soul. At ang sabi ko, kung di tayo magkagabal sa Diyos, ang Diyos mismo ang sisira sa atin. You are saying, if you are not really prepared and after that Jesus Christ, time come, God will lead you to judge us. Na kung tayo hindi tunay na magsisisi, ang Diyos mismo ang hahatol sa atin. That's why you have to repent to accept Jesus Christ. Kaya naman kailangan tayo magsisipang tanggapin sa Kristo. That means repent like a Zacchaeus and then accept Jesus Christ. Magsisi tayo katulad ng kay Sakeo at tanggapin si Kristo. Not only yourself, for all your family salvation. Hindi lang para sa iyong sarili kaligtasan, kundi para sa kaligtasan ng iyong pamilya. If you need repent this time, God, Jesus Christ will say to you, today, salvation, my salvation, come upon you, all the family members. Sa pamagitan ng iyong tunay na pagsisisi, sasabihin sa iyong Diyos na ang kaligtasan ay dumating na sa iyong buong pamilya. Let's pray, oh my soul, welcome this time. At tayo po sisigaw na, oh my soul, overcome. At tayo po mananalangin, oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Oh my soul, overcome. Ang manayang sa iyo, ako na hinagyan mo sa kawasalita. Na tunay na nakakaan at itaas na sumay. Para sa ating ikaw lamang ang tumulong sa iyo sa aking may tanggal. Na maraming sa aking may tanggal ang tunay na magsisisi na nilalayo ko sa buhay ng bawat ko sa amin. Sa iyo lamang namin ipinagkakatiwala ang lahat. At ikaw lamang inaasahan namin tutulong at gagabay sa buhay ng bawat ko sa amin upang patuloy namin kaganap ang lahat ng katwiran at kalooban mo po para sa aming mga buhay. Ikaw lamang ang hinahanap namin kayong Diyos. Kaya mga lalo kaming tumibay, lalo kaming tumatawag, at basta kaming naranasan ng pagsama at pagkilos mo sa buhay ng bawat ko sa amin. Sa iyo lamang namin ipinatalaga lahat ng bagay namin gagawin sapagkat wala po kami magagawa kung kahihintay sa iyo kayong Diyos. That's why, dalangin ko na naman, kaya ang maunawaan namin ang lahat ng iyong salita. At sa pamamagitan ng kapunahan nito, ay masagot namin ang lahat ng inalayo at idolo mo po para sa aming mga buhay. Sa iyo lamang namin pinatalaga ang aming mga buhay nito at ikaw lamang inasa namin maghahari at nagawa sa aming mga buhay. Pumihika kayo ang gagawin ng iyong nakatagpayan ng lahat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Colossians chapter 2, verse 6 hanggang 15. Kolosas, kabanatang 2, talatang 6 hanggang 15. Sabay-sabay po tayo, kung paano na nang inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na namag-uugat at nakatatayo sa Kanya, at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa pagpapasalamat.
Kayo'y magsipagtingnan, baka sa inyo ay may bumiyak sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdanaya, ayon sa saling-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga kasimulang aral ng sanlibutan, at di ayon kay Kristo. Sapagkat sa kanya'y nananangan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. At sa kanya kayo'y napuspos na kanyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan, na sa kanya ay tinuli rin naman kayo ng pagtutuning hindi gawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuning ni Kristo, na nangakilang nakalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling bumalo sa kanya sa mga patay. Na ngayon mga patay dahil sa inyong mga kasalanan at sa di patuloy ng inyong laman ay kanyang binuhay kayo na kalakip niya na ipinatawag sa atin ang ating lahat ng mga kasalanan, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naayon sa atin, at ito'y kanyang inalis na ipinako sa krus. Pagkasabsab sa mga pamunuan at sa mga kapangyarihan, sila'y mga inilagay niya na hayag na kahiyan na nagtatanungay siya sa kanila sa bagay. Amen. A Christian life in truth. Malaki ang pagkakaiba ng the book of Ephesians and the book of Colossians. In the book of Ephesians, sa aklat po ng Efeso, ang sabi ko doon ay nasusunod tayong patay dahil sa ating mga kasalanan. At niluhay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Yun po yung sinasabi po sa aklat ng Efeso, na tayo po ay nasusunod patay, and by His grace, we are quickened. At sinabing quickened, binuhay tayo sa pamamagitan ni Kristo. Samantalang sa Colossians, ang pagkakaiba naman po, we are found alive in sin. Tingnan niyo po, doon po sa Efeso, nasuntunan ng Diyos ang tao na patay dahil sa kasalanan at binuhay sa pamamagitan ng biyaya ni Kristo. Samantalang po sa Colossians, nasuntunan tayong buhay sa kasalanan. So, kung titignan po natin, ano po yung malaking pagkakaiba ng Efeso at Colossians? Ang malaking pagkakaiba, mga minamahal ko, sa Efeso, ito po yung mga tao na kung saan sinasabi nila na hindi pa po sila ipinanganak ng muli o hindi pa po sila mananampalataya. Kaya naman, ang kalagayan ng isang hindi pa mananampalataya ay patay sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan. Ibig sabihin lahat ng mga tao hindi pa nananampalataya kay Kristo, mga minamahal ko, sila po ibinibilang na matay dahil doon sa kasalanan. Pero bakit ganun pa yung sinabi sa Colossians? Sa Colossians naman po, bakit sinabi niya po that you are found alive in sin? Ibig sabihin po, yung mga tao sa Colossians, sila na po yung mga taong itinuturing na mananampalataya, because Paul is speaking to believers. Amin po ba? Malaki po yung concern, yung hinahanga ng Apostol Pablo sa mga taga-Colossians na kayo mga mananampalataya na, pero bakit nasusundukan pa rin kayo na buhay sa kasalanan? Kaya nga po, inulit po ulit ang Apostol Pablo sa Colossians na di ba kayo'y nabautismuhan na at ang lahat ng nabautismuhan ay namatay na alakip ni Kristo. Amen? Sinabi niya po doon sa verse 12. Amen po ba? Sabi niya doon sa verse 12, sabi niya dito, na nangalipin na kalakip niya sa bautismo, na kayo naman muling binuhay na kalakip niya. Ibig sabihin, kung tayo po ay nabautismuhan na, nalipin na tayong kasama ni Kristo. At sa pag-ahon po natin mula sa tubig, hindi na yung buhay po natin ang dapat na makita, kundi buhay ni Kristo. Kaya, kung titignan po natin, malaki po yung ambag ng Book of Colossians sa buhay po ng mga mananampalataya. Why? Because si Pablo po mismo ay nagbibigay ng mga reminders.
Nagpapaalala po muli si Apostol Pablo doon sa mga taga-Colossus na kailangan lumago sa pananampalataya. A Christian life should have the progress of, changes. Meron po dapat progreso. Sabi nga po dito, Christian life is essentially progressive. Kailangan po lumalago, tumitibay. Amen. Yung mga mananampalataya, bakit kasi sila, iba na yung buhay natin. Amen. Iba na yung buhay natin kung hindi pa tayo mananampalataya na ngayon tayo ay mananampalataya na. So sa point po natin, progressive or progression should be essential to all of us. Kasi po karamihan ng mga mananampalataya, imbis na lumago, nagdi-decline. Or hindi man po nagdi-decline, kung sinabing nagdi-decline, pababa yung pananampalataya. Hindi man po pababa, ang nangyayari po is stationary. Alam niyo po ba stationary? Simula mo nakakilala ka, ganyan ka na, hanggang ngayon, ilang taon ka na, ganyan ka pa rin. At hindi po yan ang hinahangad ni Apostol Pablo sa buhay ng mga sa atin. Kaya yung binasa po natin po sa kabanatang 2, makikita po natin na nagre-remind ulit. Nire-remind ni Apostol Pablo kung ano po yung nalalagayan ng tunay na mananampalataya, yung tunay na Kristiyano na sinasabi. Kasi ang sabi nga po doon, bakit? Bakit sinasabi ng Panginoon? Bakit sinasabi ni Apostol Pablo that we should progress? Kailangan natin lumago. Efeso kabanatang 4, talatang 13. Ephesians chapter 4, verse 13, sabi po dyan, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng mananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapustusan ni Kristo. Hindi po tinutungkay ni Apostol Pablo na yung katawan ni Kristo ay maging katawan ng basa po sa atin. But what Paul is telling to us sa Colossus o doon sa Efeso kabanatang 4, talatang 13, kung ano yung naging pamumuhay, kung ano yung naging layunin, kung ano yung naging purpose of Jesus Christ and Kristo sa pagpalibot po niya, that the same mind, di ba sabi nga po, Philippians chapter 2, verse 5, Pilipos kabanatang 2, talatang 5, we need to have the same mind like Christ. Lahat ng narinig po natin, mga salita ng Diyos, I think, maliban po talaga na magkakaroon tayo ng kaisipang katulad ng Kristo, we cannot be able to understand everything. Di po natin talaga maunawa mabuti bakit kailangan o yung mga bagay nito. Ayun po ba, kontento na po kayo, no? Yung kanina, natutuwa ako doon sa tanong ng mga tao. Kung sabi ni Juan Bautista na kayo bang ulubong. Medyo masakit po yun. Amen? Kapag sinabihan kayo ng ulubong, kapag sinabihan kayo ng maas, hindi po yun madali. Amen? Siguro magagalit po kayo. Kasi it means traitor. Amen? Nung isang araw po, nagalit po ako. Naikwento ko ito sa Bible study last Thursday. Nagalit ako because may isang tao na 4 years na may utang sa amin. And sa 4 years na utang niya sa amin, it is 23,000 pesos. Kung tutusin po, malaking pera yung para sa amin. Kasi wala naman po kaming trabaho mag-asawa. We are living by faith. Pero hindi ko na sinisipin yun eh. Hindi ko na pinapansin yung pautang na yun, hindi ko na po pinapansin. Pero, the last time na pumunta po ako sa kanya para kunin ko yung pera ko, dahil pinangako niya po sa akin, ang sabi niya sa akin, galit pa siya. Ang sabi niya sa akin, wala akong ipabayad sa iyo. Kung gusto mo, kunin mo itong ORC ng sasakyan ko. So, sa madaling salita po, nung pumunta po ako sa bahay nila, hindi siya nagbayad. Ang ibinigay niya po sa akin, ORC ng sasakyan niya. So, kinuha ko naman. Hinintay ko lang, pumunta niya sa bahay para, kung magbabayad na po siya, parang sanda. Amen. So, dumating po siya, hindi ko matandaan, maybe Tuesday, this week only, nagpunta po siya sa bahay, sinabi niya sa akin, Pastor,
kukunin ko po yung ORCR ko. Ang sabi niya po sa akin, kasi sabi niya, expired na yung aking registration. Kailangan ko iparehistro. Ang sabi niya sa akin, kahit tignan mo. Ako naman, wala akong panahon para tignan. No? Sabi ko sa kanya, bakit mo kukunin yung rehistro? Kung ipaparehistro mo lang yung sasakyan, sabi ko sa kanya, pwede Xerox. Kahit na wala original, marerehistro mo yung sasakyan mo, kahit hindi mo kunin yung ORCR na original. So, ano siya sa akin? Parang ayaw niyang pumayag. Kasi gusto niya daw yung original para mairehistro niya kasi ibebenta niya daw yung sasakyan at sa kanya ako babayaran. Ang sabi ko sa kanya, kung gusto mo akong bayaran, papuntahin mo dito yung magbabayad, dito kayo magbayaran. Hindi dito sa inyong ORCR. So, sumasakit na yung loob ko at that time. Sabi ko, pastor ako, pero ganito na yung... So, at that time, sinasabi sa ganun na gawin mo. Iparehistro mo, mabebenta ko yan, tapos kunin mo dito yung original na ORCR, and then, ibibigay ko sa iyo, ibibigay ko sa akin yung bayad. At ang sabi ko sa akin, ganito po, wala naman tayong pinirmahan. Sabi ko sa kanya, ikaw mismo, alam mo, 4 years ago, na nangutang ka sa akin ng pera. Yan ang sasabihin ko sa iyo, wala kang pinirmahan, pero meron akong tiwala sa iyo. So, sa salita, parang nag-iinit na po ako. Amin po ba? Siguro ako sa ibang tao, magagalit ka na, magmumura ka na. Pero, yung asawa ko dahil sa loob, nakikinig lang siya, pinakikinggan niya mabuti. Ang kinasakit talaga ng loob ko, nagalit ko talagang as in, nag-erap na po yung parang Mount Mayor. Ipinalilitaw niya na yung ORCR, kaya napunta sa akin, ninakaw ko. Sabi ko, ako talaga ang magnanakaw? Sabi ko, ang kapal ng mukha mo, pasensya na po kayo, yan lang po talaga yung sabi ko sa kanya, ang kapal ng mukha mo, ipalilitaw mo pa talaga na nagnakaw ako? So, sabi ko, Lord, matawad talaga. Hindi ko talaga napigil sa sarili ko na ako bilang isang pastor, paano kung pupunta sa bahay nila, papasok sa bahay nila, na ninakaw ko yung papeles. Kaya, salamat sa Diyos, kahit na gano'n nagalit ako, hindi ko na mapatawaran, Lord, patawad, kasi talagang hindi ko kayang tanggapin na nagnakaw ako. Dahil hindi ko ginawa na nagnakaw ako. Pero naging ko ba na binenta niya na yung sasakyan without the original ORCR? Sabi ng asawa ko sa akin, paano yan? Nabenta na. Walang problema. Hindi ako magdadala nun. Siya ang magdadala nun. Na kahit na anong mangyari, pag namatay na kami dalawa, sa isip at puso niya, mayroon siyang utang sa akin at wala akong utang sa kanya. Hindi na importante sa akin kung mababawi ko pa yung pera ko. At importante na ipaglaban ko na hindi ako nagnakaw sa kanya. Hallelujah. Di ba sabi nga ni Pablo, italit kong magalit. Pwede ka naman talagang magalit. Huwag ka lang magkakasal. That's why, first thing, hindi ako nagkaroon ng... Alam niyo po ba na pagkatapos po niya yun, na pagkatapos niya po akong inaway niya po yung kapatid niya. Yung narapan po kasi ng bahay namin, kapatid niya. Inaway po niya. Yun naman po yung inaway niya. But, okay lang. Sabi ko nga po, Lord, the most important thing is really, I should really, kumbaga, kailangan na pagsisihan ko, amen. Because I know, naniniwala ako na yung sinasabi ko sa atin na there's still the old self. Amen? Meron pa rin na nagmamanifesto. Di ba? Sabi nga po ay, ayos naman po that we came from Adam. Amen? The Bible says, all men came from the first Adam. Wala pong problema before Adam committed sin. Why? Because when Adam, before he committed sin, he is in the image and likeness of God. Nung hindi pa po nagkakasala si Adam, yung tunay na paglikha ng Diyos sa kanya, according to his image and according to his likeness, Adam possessed everything in his life. Pero ang problema ko, mga minahal ko, na matapos magkasala si Adam,
to God. The old Adam, yung Adam na yun na matapos magkasala, he became so very far from God. As in, ang nag-aaral sa kanya, it is Satan. Sa buhay dito ng bawsa sa atin, kung mawawala si Kristo at kung malalayo tayo sa Diyos, yung sinasabi na, if the word is not in us, if the Logos did not live in us, kung yung Logos na yan wala sa atin, hindi makakagalaw ang Diyos sa atin. Sino malakas na gagalaw? Si Satanas. Amen? At the time, I'm really fighting. Sabi ko, Lord, nung nangyayari ko yun sa akin, Lord, halos gusto ko nang murahin yung tao na yun. Kasi, hindi lang talaga ako marunong magmura. Pero gusto ko na siya murahin dahil sa pinalilitaw niya na nagnakaw ako. Masakit para sa akin yun. Ay pinalilitaw niya na nagnakaw ako ng papeles. Masakit sa akin. But praise the Lord. Salamat sa Panginoon na yung kahit na nandoon na yung malapit na, amin ko ba yung galit, amin, gumagawa na, pero kaya sabihin niya po sa akin, Efeso, Kabanatang 4, Talatang 13, hayaan po natin na yung sukat ng pangangatawan na kapuspusan ni Kristo ay sa atin. Yun yung tinatawag, the fullness, the knowledge, the full knowledge of Christ lives in us. Pag sinabi the full knowledge of Christ, nung naparito si Kristo, sabi niya, wala kang ibang gagawin kundi ipinapagawa ng Ama. Wala kang ibang sasabihin kundi ipinapasabi ng Ama. Amen? Yun po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat atin. Tumating sa pagkakataon. Kaya nasabi dito, hanggang sa abutin natin lahat. Which means, kapag ang isang mananampalataya, hindi pa niya inaabot, hindi pa niya nararating, hindi ka pa nararanasan. Yung ganung pagkakataon, huwag kang titigil. We should not stop until we will overcome. Hallelujah! Bawat mananampalataya, bawat nakatanggap ni Kristo, ito lang namin na sinasabi ni Apostol Pablo sa atin, abutin natin. Reach out. Experience. Yung may sinasabi ko, we need to experience the full knowledge of Christ. Kaya dito, ginamit ko, pangangatawan na kapuspusan ni Kristo. Hindi po natin kailangan magkatulay kasi katawan ni Kristo. Hindi po yung katawan. Amin po ba? But when we are talking about body, we are talking about the Word. Hallelujah, sabihin nga po natin, Word. Yung salita mismo, maging buhay po natin, yung salita ni Kristo. Why? Because Paul understands, naiintindihan ako sa Pablo, the true Christian must grow in knowledge. But the problem is, maraming Kristiyano na sa church, nakikinig talaga ng salita ng Diyos, but they cannot able to put that word into their hearts. And if that word will not remain into their hearts, uuwi po sila the same. Katulad ng unang dami. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ito mismo sa sarili. Wala akong paglato. You're already how many years in the church, how many years in believers, pero ganun at ganun pa rin ang buhay ng kausa sa atin. Ritual. Nagsisimba po tayo, nananambahan tayo, naglilingkod tayo, but it became ritual. It became traditions. Kaya sabi ko kanina, kaya sabi dito niya po sa Pablo sa atin, dito ba, na baka dumating ang makakataon na kayo po ay madahaya ng mga tao, sabi niya dito, ng mga pasimulang araw ng sanlibutan. At sinabi niya doon sa verse 8, nandi ayon kay Kristo. I saw one post sa Facebook, nakita ko isang post sa Facebook, yung kapatiran po namin namatay na pero binigit pa rin nila ng happy birthday. Sabi ko, Lord, this is really wrong. Kayo po, kahit na may magmahal sa buhay kayo na namatay na, do not greet them anymore happy birthday because they are already dead. Kahit na-miss nila po sila, hindi na natin sila pwedeng i-greet ng happy birthday. Alam niyo po kung saan natin natutunan yan?
natutunan natin yan sa sanlibutan. Kaya yung iba kayo na kinagahanda pa. Hallelujah? Why? Because that is traditions. Huwag po kayong magtatampo, pero yan ang totoo. Hindi natin mahiwala yung sarili natin sa ituturo ng sanlibutan. Hindi na ako magtataka kahit pastor, bumigilit ng ganyan. Happy birthday, Mama, in heaven. Sino yung bumabate? Pastor. So, hindi ko na magtataka kung bakit ang mga miyembro, ganun din ang ginagawa. Amen? Pero ang totoo, hindi dapat. Kaya nga, we need the full knowledge of Christ. Hindi po tayo mamuhay sa traditions. Hindi tayo dapat mamuhay doon sa mga nakasilangan natin na turo ng sanlibutan. We need to be changed. Ano po sabi sa Galatians chapter 2, verse 20? Ito lagi po natin naririnig na ako'y napako na sa krus kasama ni Kristo. Amin po ba? Ang nagsasalita natin si Pablo. Bakit nasabi niya po sa Pablo, ako'y napako na sa krus kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Bakit sinabi ni Pablo na napako na siya na kasama ni Kristo? Because everything, sinabi niya po sa Pablo, everything I left behind. Lahat ng bagay na natutunan ko, ininulit kong kalumihan. There's so many things that Paul learned in this world, but he totally abandoned everything. Iniwan po niya lahat. Alam niyo po, mga minamahal na kapatiran, kung hindi natin kayang iwanan yung mga yan, hindi natin kayang sumunod kay Kristo. That is the first and foremost na kailangan po natin. Kaya ngayon maintindihan niyo mabuti kung bakit ganito yung pananalita ni Apostol Pablo sa Colossus. Kasi nasumpungan niya yung mga mananampalataya na dapat patay na, amin po ba, sa kasalanan. Pero ang nakita po, nabubuhay pa sa kasalanan. Kaya hinahanap ng Panginoon, amin po ba, I think, walang killer sa atin dito. Amen? Wala akong mamamatay tao sa atin dito. Amen? At wala rin po magnanakaw sa atin dito. Pero kapag titignan natin yung Christ ko, na sino mang magnasa ng gamit ng iba, ay katulad na rin ng pagnanakaw. Tapos ang sino mang mag-aaral sa kanyang kapwa, ay pumatay na rin. There are so many simple things. Kaya kailangan maintindihan natin mabuti na kung matutunan tayo kay Apostol Pablo na sinabi natin, ako'y napako na sa krus na kasama ni Kristo. We need to deal our own self. Maaaring paulit-ulit na narinig natin ang mga bagay ito because it really manifests. Sabi ko nga po sa inyo, kahit kami mga pastor, nagmamanifesto, nagagalit man, pero hindi namin nahayaan na magkasama natin. Hallelujah! Kasi we need to nail our own self. Kailangan na ipako natin kapag nararamdaman natin. Amin ko ba? I know. Even my weakness, alam ko yung aking kahinaan. Hallelujah. At sa kahinaan na yun, nararamdaman ko sa sarili ko na I need to overcome. Pero salamat sa Diyos why? Because we have learned in the church that no one can judge you and even yourself do not judge yourself. Nagkakasala tayo pero hindi natin kailangan natulan ng iba at hindi rin dapat natin natulan yung ating mga sarili. Kaya, ang hinahangad sa atin ng kayo ngayon, you should not be like the first Adam. Amen? We need to be like the last Adam. Sino po yung last Adam? That is Christ. Yung first Adam na pinagbulan ng katawan natin, ang ibinunso niya sa ating kasalanan. At dahil sa kasalanan na yun, mapupunta tayo sa tinatawag na punishment at kamatayan. But thank God, why? Because He sent the last Adam to us.
And this morning, we have learned that Yahweh became our Christ. Amen po ba? Hindi natin maintindihan. Siguro, medyo magkakaroon tayo ng kalabuan ngayon. Ang Christ na tayo? No. We're still believing in the triune God, the Trinity God. Pero tandaan natin, when we speak about Christ, He's together with the Father and He's together with the Holy Spirit. Amen? Pero sinabi ko kanina that Yahweh became Christ. Amen po ba? Huwag po natin magkakaroon. Why? Because Jesus Christ Himself said to Philip, diba? I am with the Father and the Father is with me. Kaya kasi maraming mananampalataya, they're not concerned about these things. Kaya siguro kung sinasabi niya po sa Pablo sa binasa namin talata, hindi namin itinuturing na sa buhay na masabi ng halaga na makilala at malaman mabuti yung kaunawaan tungkol kay Kristo. Every time that we are hearing the Word of God in our church, we are talking about Logos. But only few members of the church are concerned about learning about Logos. Siguro itinutuloy natin yung Logos na yung ordinary na but that is most special. Why? Because Logos is God. Without understanding the Logos, you do not understand about God. And if you will not understand God, hindi natin maintindihan ng Logos, hindi natin maintindihan ng Diyos. Kung hindi natin maintindihan ng Diyos, saan tayo makakaroon ng kaligtasan? At alam ko po, marami sa ating mga miyembro sa ating iglesia, they are not concerned about these things. Kaya siguro ganyan tayo, hindi tayo naalam. Hindi natin nararamdaman na, yung karapat-dapat na gawin ng Diyos sa atin. We are not so excited. Alam niyo po yung kanina mga tao kanina, nung sinabi ni Juan Bautista sa kanila mga ulo po, and then they said, ang reply ko nila, what shall we do? This must be our words. Iyon dapat lang sasabihin natin ngayon, Lord, kung ganito yung kalalagayan sa pananampalataya, anong dapat namin gawin? Pero pagdating sa gawain kasi hindi tayo concerned. Hindi tayo excited. Anong gagawin? Ang iba magawa ng Panginoon sa atin. Kaya sabi sa Efeso, Kabanatang 4, talatang 24, in order for you to be Christ-like, sabi niya, at kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Remember, Adam created by God according to God's likeness. And when the Lord Jesus Christ, when the Logos became man, when Jesus Christ came to us, ang tunay na layunin niya sa atin, to restore. Ma-restore tayo doon sa God's likeness and God's image. Bakit? Nawala yun sa atin. When we see our face, when we see our lives in the mirror, ang nakikita natin doon ngayon ng minamahal ko is the man who lost the likeness and image of God. Pero salamat, because of the grace, amin po ba, nung dumating si Kristo sa atin, dumating ang Logos sa atin, nung tatanggapin natin yung Logos, that restoration will continue. Mangyayari na po sa akin ng ma-restore. Hallelujah! Amen! Kaya ito sinasabi na ng mga bis, kayo ng bagong pagkatao. We need to wear. Amen? Kasi alam ni Apostol Pablo kung na po yung kalalagayan ng boses natin. Kaya nga po, from the child of Adam, we became the child of God. Amen? Yan ang dahilan kung bakit sinabi sa 1 Kabanatang 1, talatang 12, that those who will accept, those who will receive the name, amen po ba, the name of the Logos, amen po ba, kapag tinanggap daw natin yun, He will give us, amen po ba, the rights to become a children of God. So which means, lahat ng mga tao isinilang, nawala na yung pagka-anak sa atin ng Diyos. Because of that sin, because Satan reigns over us.
Amen. Yung lumang pagkatao natin yun, pinaghaharian ni Satanas. Ang sinusunod mo si Satanas. Pero ngayon, tinanggap na natin yung Logos, tinanggap na natin si Kristo. Lahat na ako nang tumanggap kay Kristo, magsabi na namin. Tinanggap na natin talaga si Kristo. Paano natin tinanggap si Kristo? Meron ba kayong katibayan na tinanggap na si Kristo? Wala, di ba? Meron ba kayong ipapakita na tinanggap na si Kristo? Wala po. Pero sa pamamagitan po ng salita na tinanggap po natin, paano natin mararamdaman, paano natin mararanasan, paano natin mapapatunayan na yung salita ay tinanggap natin? Because I have the Bible, Pastor. May King James ako, may NIV ako. Yun po ba? No. Those who accept the Word of God, the Word will manifest in Him. Kaya po, may intindihan mo yung sinasabi sa atin na the Logos became the body of Christ. Ibig sabihin, Logos and the body of Christ cannot separate. Amen po ba? What the Logos says, the body of Christ says. Sa Tagalog po, kung anong sinasabi ng Logos, yun ang ginagawa ng katawan ni Jesus. Kasi Logos became His body. Hallelujah. Lahat ng tumagat ng Logos, magsabi na namin, if we receive Logos, it means kailangan nagmamanifesto sa atin yung Logos. Amen? Did the Logos manifest in you? Ang nakikita na po ba sa atin ay ang Logos? Because we became the children of God. Kaya sabi ko po sa inyo, kung tayo po ay matutulad dun sa unang Adan, he lives distance from God. Kaya nga po, Satan plays the chief part. Ang namumuna sa buhay ng isang tao, si Satanas. Kung anong gusto na, kaya tingnan po, yung katawan natin, kung anong gusto ni Satanas, umaayon yung katawan natin. Amen? Yun ang sinusundan natin. Kaya kahit tayo, makikita po na ang sinusundan ng katawan niya, yung gusto ni Satanas. Yung gusto ng salimutan. Why? Because he needs distance from God. Kaya ang sabi niya po sa tablo, you are already crucified. Amen. Kaya di ba sinabi niya, tinuli kayo, hindi sa isang pagtutuli ayaw sa laman. Basahin nga po natin Colossians chapter 2, verse 11 and 12 again. Colossians 2:11 hanggang 12. Na sa Kanya ay tinuli naman kayo ng pagtutuling inigawa ng mga kamay sa pagkahubad ng katawang laman sa pagtutuling ni Kristo. Na nangalibing nakalakip niya sa bautismo na kayo na may maninibinuhay nakalakip niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa paggawa ng Diyos na muling dumango sa Kanya sa mga patay. Sabi doon, you are being circumcised. Actually, circumcision was only commanded to Israel. Alam niyo ba kung bakit ikinuman ang circumcision sa Israel? Circumcision was being commanded to Israel so that they will understand the will of God. Kaya sila circumcised because they need to remove the excess skin. Ang mga kababaihan, alam ko po na alam niyo naman po siguro yung pagtutulik, di ba? Hallelujah. Yung pagtutuli po, inaalis yung excess na balat. Kami mga lalaki, naiintindihan namin ito, na kapag natuli ka na po, lilitaw. Amen po ba? Dahil, amen, lilitaw na po yung kasi wala na siyang takip. It must be removed. Tayo kung lahat mga minamahal ko, we receive also circumcision. Pero, sabi nga po, yung mga babae, hindi naman pwede circumcise, mga lalaki lamang, pero yung circumcision na yun, hindi naman sa Israel, para po maintindihan natin ngayon kung ano po yung pagiging Kristiyano. Kaya circumcise sila ngayon, tayo po, mga kalalakihan, hindi man kayo circumcise sa physical, don't worry.
Ang importante, circumcise kayo, spiritual. Amen? Para maintindihan po natin na kailangan maalis yung excess na yun. Katulad ng sinabi ng Apostol Pablo, once na nakatakip tayo, hindi natin makikita yung liwanag ng kalalatian ni Kristo. Hallelujah! Once na may takip ang mga mata natin, kahit na nandiyan ang kalokohanan, hindi pa rin natin makikita. Pero kapag na-circumcise na tayo at nawala na yung talukbo, makikita na natin yung kalokohanan. Pero marami mananampalataya ngayon, kahit na sinasabi na sila'y mananampalataya na, may takip pa rin sila. That's why until now, they cannot able to see the truth. They cannot able to accept the truth. And they cannot able to live in the truth. Amen. Kaya sabi po ng salita ng Diyos sa'yo, sa binabasa natin talata, Christian life should begin in the personal reception of Christ. Ano sabi niya po sa Pablo? Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus. Lahat na po na tumanggap kay Kristo, kung sabi ng Amen. How do you receive? How do you accept Christ in your life? Reminded ako sa Pablo, kung talagang kayo ay mananampalataya, kung kayo talaga daw ay nabubuhay bilang isang Kristiyano, you need to remind yourself that you already received Christ. Kapag nandiyan ang buhay, because our body became infected by the virus poison of sin. Sa ayaw sa gusto natin, mga minamahal ko, itong katawan natin, laging infected siya ng virus ng kasalanan. Hindi natin pwedeng iiwas yung sarili natin sa kasalanan. Because as long as we live in this world, there is sin. Everywhere there is sin. Amen po? At ang kasalanan para siyang virus. Hindi natin namamalayan kung mapasok na sa atin. Hallelujah. Kaya hindi mo nalalaman, nakakasala ka na pala. Kaya, kung wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, you became infected. Kaya sabi niya po sa Pablo, Romans chapter 7, verse 24, abang tao ako, sino ang magliligtas sa akin sa katawan nito, may kamatayan. Hallelujah. Nakumaan ako sa Pablo na without that Christ who lives in him, no one can save his body to death. Alam niya po sa Pablo na mahina siya. Kaya po, nire-remind niya yung sarili niya, I have already received Christ in my life. Kaya, ang mapapatibay at mapapatatag na natin kung pananampalataya is when we remember that we already received Christ in our lives. Hallelujah. Ano pong sabi na sa Colossus chapter 1 verse 27? Colossus 1:27. Nasa kanila yung nagaling ng Diyos na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kalalatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga hindi, na ito'y si Kristo na nasa inyo na pag-asa ninyo sa kalalatian. Sino daw si Kristo? Isang malaking hiwaga, isang kayamanan malaking hiwaga para sa atin. A mystery. Sa iba, kaya nga kung di natin naiintindihan mga pinamalo, what should I receive? Amen po ba? Kung nandito tayo sa church, we will also live like the unbelievers live, yung life. Amen po ba? Ang mga unbelievers, sila po sila, kahit na naririnig nila yung katotohanan, kahit na naririnig nila yung salita ng Diyos. Ngayon sa Cebu, masaya ngayon sa Cebu. Kasi Cebu Festival, di ba? Nakakatawa sila. Bakit? Kasi yung mga rebulto nila, yung nanay, ihahatid yung anak. Susunduin yung nanay yung anak, pero mga rebulto lang sila.
Amen. Yung nanay, yung rebulto ng nanay, pupunta doon sa bahay ng rebulto ng anak para sunduin yung anak. At yung nanay, ihahatid yung anak kung sa kanyang malaking tahanan. Because they were blind. Hallelujah. Hindi nila nakikita yung katotohanan. Amen. That is what is happening now to alam niyo po ba nakakaingit sila? Naingit ako bakit? Kasi ang dami nila. Sobrang dami ng tao na nag-worship dun sa idol na yun. Sobrang nagpipinitensya sila, ginagawa nila ang lahat ng bagay dahil naniniwala sila na kapag ginawa nila yung bagay na yung manunod ng Diyos. Pero kapag nagpasalit sila ng salita ng Diyos, hindi sila inalulugan ng Panginoon, kinamumuhian sila ng Diyos. That's why when we accepted Christ, it is a mystery. Kaya kung nandito tayo sa church, hindi natin tatanggapin si Kristo. Amin po ba? We cannot able to receive that glory of God. Natatandaan niyo po ba yung itinuro sa atin about that glory? That glory surpasses. That it transcends. Amin po ba? You can only come to the throne of God through His glory. Amen? You can only be heard in your prayer through His glory. Amen po ba? Na kung malayong kalalagyan nila at nasa yung kalalagyan nila na kay Christ. Kaya kailangan natin yung kalalagyan na yun. Kaya pinagalitan ng Diyos na ipakilala sa atin. Hallelujah! And you must be thankful. Kailangan magpasalamat tayo. Bakit? Dahil dumating sa atin yung kalalagyan na yun. Kaya remember, you have to receive that Christ in your life. Hallelujah! Sabi ko niya po sa Pablo, remember that day when you have received. Amen? It means, when you receive that Christ, all came to do in the divine, all the divine aspects, amen po ba? Especially, amen po ba, naniniwala tayo that it came from God the Father, He's the anointed one of God. Mga minamahal ko, it's really a great blessing. Why? When you receive Christ, meron na tayong tinatawag na mediator. Because there is only one mediator between man and God, and that is our Christ. If you will not remember that you have received Christ, how can you pray? Do you think sa pamamagitan ng panalangin natin ay tinatanggap ng agad ito ng Diyos? No. Amen po ba? There's someone who will mediate about that prayer, and that is our Christ. Second, when we receive that Christ, we receive Jesus as our Lord. Ano yung sabihin na when we receive Jesus as our Lord? When you receive that Jesus is your Lord, He must be trusted as your Savior. Kung si Jesus talaga ang tagapagligtas natin, siya lamang po yung ating pananaligan. And we will become obedient to Him. Kailangan na maging masunurin tayo sa Kanya. Kung itinuturin natin siya, Panginoon, kailangan taglayin ng puso natin ngayon na siya yung ating susundin. Sabi nga po sa John chapter 14 verse 1 and 2, huwag kayo mag-ulanginan ng inyong puso, magsasampalataya kayo sa Diyos, magsasampalataya din naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan, kundi kayo ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Di ba naintindihan na rin po natin ito? John chapter 14 verse 1 up to 2. Amin po ba? Do not think na yung may bahay na naman tayo doon sa langit. Ang inisipan na nating bahay, magandang bahay. Amin po ba? But remember, you will live in spirit eternally. Kapag sinabing spirito, hindi na natin kailangan ng space. Amin po ba? Hindi na natin kailangan ng space na ganito. Ang tao lang ang may kailangan ng space na ganito. Kaya nga ang gagawin ng ngayon, bawasakin ng Diyos ang lahat ng bagay nito. Bakit? Because we will all say goodbye to this body. Amen po ba? Magpapaalam tayo dito sa katawang ito. Salamat sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. He will prepare us a new body. Amen po ba? According to 1 Corinthians, amen po ba, na meron na tayong bagong tabernakulo.
At yung tabernakulo ngayon na sinasabi, it talks about our new body, our glorified bodies. Amen. Alam niyo po ba, di ba namin mga church, ang sinisigaw ng mga pastor nila, kung hindi ko pa talaga naiintindihan nito, I'm also thinking about, anong klaseng bahay ang meron ako sa langit? Amen po ba? Bahay ba na ganito? Bahay na malaki? Kaya sinasabi ng mga pastor, huwag kayo magalala, malalaki ang bahay ninyo sa langit. Kaya naman maraming mga mananampalataya nagsisigawan ng hallelujah! Kasi malaki daw yung bahay nila sa langit. Kung dito, Spartan kayo, noon, may malaki kayong bahay. Sigawan ng lahat ng mga membro. But we are not talking, the word of God is not talking about house. He's talking about where our spirit and soul live. A new body. A glorified bodies. Amen? Hallelujah? Naiintindihan ko ba natin? Nung naiintindihan ko na mabuti yun yung sinasabi ng Panginoon, I will prepare for you. Kaya ngayon, habang nagtinito tayo, ito yung ginagawa natin. God, through our faith, sa pamamagitan ng pananampalataya natin, inihahanda natin yung titirahan ng kaluluwa natin at spirito. Hallelujah! Amen! Bagong katawan! Pero paano tayo magkakaroon ng bagong katawan? If you will not accept Christ, if you will not be obedient to the Lord, to Jesus as our Lord. Yan yung ating pananampalataya. Christian life in the truth. Yan ang katotohanan na dapat po natin maintindihan at dapat po natin maunawaan. Mga minamahal na kapatiran, do not live in the past. Hallelujah. Remember, Christian life must be governed by Christ. Kaya di ba sabi sa Colossians chapter 2 verse 6, ang sabi niya sa Colossians kabanatang 2 talata 6, magsilakap kayong gayon sa Kanya. Amen po ba? Walk. Amen. It means a Christian life must be governed by the law of Christ. Pag sinabi po walk, ang ibig sabihin po niya sa wikang Grego is peripateo. Alam niyo ba ibig sabihin ng peripateo? Ibig sabihin ng peripateo, occupy by. Amen po ba? Yung heart natin, sino ang nag-occupy? Sino ang nakatira dyan? Amen po? Kapag sinabing gino-govern tayo, pinangungunahan tayo, sino yung nag-occupy? Sino yung nanginirahan dyan? Sino yung pinatuloy natin dyan? Yan ang tanong ngayon. Kaya sabi doon, lumakad kayo, sabi na Pastor Pablo, lumakad kayo gayon sa Kanya. How? Diba? Paano mo malalaman? Ano bang lakad? Ano bang lakad ang gagawin ko? Anong klaseng lakad ang gagawin ko? We need to be governed. Hallelujah. Pag sinabi, walking with Him, it means full consecration. Pag sinabi full consecration, ganito pang sabi niya, para maintindihan natin. Romans 14:8. Romans chapter 14, verse 8. Sabay-sabay, sapagat kung nangabubuhay tayo, sa Panginoon tayo nangabubuhay. At kung nangangamatay tayo, sa Panginoon tayo nangangamatay. Kaya sa mabuhay tayo, o sa namatay man, tayo sa Panginoon. Yan yung full consecration. Ibig sabihin, lahat ng bahagi ng buhay natin para kay Kristo, para sa Panginoon. Habang nabubuhay tayo, mabuhay tayo para sa Kanya. Hanggang namatay tayo, mamamatay tayo para sa Kanya. Full consecration. Anong sabi din po? Unang Korinto, kabanatang 6, talatang 20. 1 Corinthians chapter 6, verse 20. Sapagkat kayo'y pinili sa halaga, luwalhatiin nga ninyo ang inyong katawan, o ang inyong katawan, ang Diyos. Yun yung sinasabi niya po sa Pablo, kung mabubuhay tayo sa Panginoon, mabubuhay tayo sa Panginoon. Ibig sabihin, kung sa katawan pala natin ito, sa pamamagitan ng katawan, because we cannot separate this body. Amen po ba? Kung gusto natin iwalay sa katawan ito, mamatay tayo. Pero ngayon naglilito tayo sa Panginoon, sabi niya, dahil pinili na tayo sa malaking halaga, whether we like it or not, we already paid off. Amen? Di ba yung sinabi ko kinanta natin kanina, I see grace? Alam niyo po ba na ito ng utang na loob sa Panginoon? Wala tayong ginawa. Only Him. That's why what we
love. Amin po ba? Kasi binili niya tayo, binayaran niya tayo. At dahil binayaran niya tayo, pag-aari na tayo. Sabi mo nga sa katabi mo, pag-aari ka na niya. Amin po ba? You belong to Him. You are owned by Him. Kaya sabi ko, luwalhatiin ng iyong katawan ang Diyos. Iyan din ang sinabi sa 1 Corinthians chapter 7, verse 23. Diba sa Apostol Pablo yung nagsasabi ulit? Sabi niya po sa Pablo, 1 Corinthians 7:23, sa halaga kayo'y pinili, huwag kayong maging mga alipin ng mga tao. O, paano naman pastor? Kami, namamasukan na kami. Hindi yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Pag sinabi, huwag kayong paalipin sa tao, kung ang sinasabi ng tao yun ay against the word of God, huwag kang susunod sa Kanya. Amen? Yan ang sinasabing paalipin sa tao. Kung yung tao yun, hinilig ka na sa bangin, huwag ka nang pupunta sa bangin. Kung ipinapahamak ng tao ito ang kaluluwa mo, huwag mo hayang ipahamak ng tao yun ang kaluluwa mo. Hallelujah. Amen? And walk in Christ implies a continual approximation to the highest life in Him. Ibig sabihin, kailangan natin maramdaman yung mas mataas na kalalagayan ng ating buhay ng ating Kristo. Hindi para, ang ibig sabihin po nun, that your life must be found in Him. Amin po ba? Na kahit na anong nangyayari sa buhay natin, masumpungan tayo na natin Kristo lagi. Yan ang sinabi niya, Pilipos, Kabanatang 3, Talatang 9. Pilipos na 3, verse 9. Sabay-sabay. At ako'y masumpungan sa Kanya na walang katwirang aking sarili sa makatwid bagay sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, ang katwiran ng buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung sinasabi niya po sa Pablo? Sabi niya po sa Pablo, nakita siya, masumpungan siya ng Diyos na nasa katwiran ni Kristo, hindi nasa sarili niyang katwiran. Why? Because Paul doesn't want to be found in his old self, but in the new self, as a new creation. As a new creation, it is Christ who lives in him. Hallelujah! Kaya pala, sa Apostol Pablo, sinabi niya, sa mabuhay man o mamatay, ako'y kay Kristo. Para sa akin, ang mabuhay ay kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Amen? Ibig sabihin po nun, kung sa pagsunod niya kay Kristo, ahantong ito sa kamatayan, okay lang. Ayos lang. Ang importante, na kay Kristo siya. Church, Christian life should be found in Christ. Mahalaga po ito, mga minabang ko sa buhay ng basa natin. Masumpungan tayo ngayon na lagi tayong kay Kristo. Mahalaga po na yung presensya natin nasa loob ng church. Nakita tayo dala ng bahay. But we need to grow. Amen po ba? Patay na tayo eh. Amen? Patay na tayo kasama ni Kristo. At ang dapat na pumuhay na sa ating ngayon ay si Kristo. Kaya hayaan po natin na huwag natin hahayaan panahin. Amin po ba? Let us overcome our own self. Let us overcome every day. Let us fight for our own self every day. Amin po ba? Until we overcome and be victorious. Amen? Kailangan maramdaman natin, katulad ng naramdaman niya po sa Pablo, na di matagumpay siya laban sa kanyang lumang pagkatao. Hallelujah. Alam ko po, siguro masyado mo natin na sinasabi na paulit-ulit. Pero kasi yan talaga yung laban natin, that every day we have a fight. Amen po ba? Opo, ang kalaban natin si Satanas. Pero ginagamit ni Satanas para lahat. Kasi si Satanas po, hindi po siya Diyos na katulad ng He's everywhere, di ba? Ang Diyos natin everywhere. Amen? He's everywhere. But Satan cannot be everywhere. Because He's only created. Created lamang si Satanas. Kung nasa isang lugar siya, kung lang siya. Amen? Paano nakakagalaw si Satanas sa akin? Kung nasa Amerika si Satanas, paano nakakagalaw si Satanas sa akin? Nakakagalaw si
sasaktan sa atin dahil ang ginagamit niya yung ating old self. Amen? Hallelujah? Our enemy, Satan. But Satan uses our old self para ano? Wasakin yung ating buhay pananampalataya. Kaya nga, sa ating salita ng Diyos na nilaralan namin sa mga ito, you should always be found in Christ. Kung nararamdaman mo sa sarili na, lumalayo ka na, balik ulit. Hallelujah! Kung lumalayo na tayo sa salita ng Diyos, then go back to the Word of God. Amen po ba? Kung nararamdaman natin we are being separated from the Word of God, then go back to the Word of God. Amen po ba? Until the Logos became your body. Hallelujah! Hallelujah! Until the Logos will manifest in your body. Sabi ng Panginoon, binili niya tayo ng malaking halaga. Hayaan natin maluwalhati ang Diyos sa pamamagitan ng ating katawan. Let us overcome. Amen po ba? Amen? Sabihin nga natin, oh my soul, overcome your own self. 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 Hallelujah! Let the Logos be manifest in us. That is our Christian life in the truth. Tandaan po natin, tanging ang katotohanan lamang ay ang Logos. Kung wala ang Logos, wala ang katotohanan. At kung gusto natin na mabuhay tayo sa katotohanan, we need to remain in the Logos. Sabay-sabay po tayo manalangin sa oras na ito at ipanalangin natin that we will be found progressive. Idalangin natin na luwag po tayo at hindi tayo mag-decline, hindi tayo maging stationary Christian, but we will be progress in our Christian life at patuloy tayo masusunod lagi na naki Kristo until the fullness of the knowledge of Christ will be in us as we shout, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! And oh my soul, overcome! Ang maraming Diyos, hindi na po na nais sa aming Panginoong God na sa aming mga buhay ay makita mo kami, Panginoong Diyos, manalo sa kapustusan ng kaulungan ni Kristo, Panginoong God, sa aming mga buhay. Mga nahina kami at maraming Panginoong Diyos, maraming natin mga bagay na nagagawa na maraming laban sa iyo, Panginoon. Pero hayaan mo, Panginoong Diyos, na ma-overcome kami at mapagtagumpayan ang lahat ng bagay sa Panginoon ng mga hari, sa Panginoon bawat isa. Kami, Panginoon Diyos, magpapabayaan ang aming mga puso, ang aming mga pagkalimlaan, madaya, puro, magtatako, Panginoon Diyos, magpapayaan kami sa tradisyon, magpapayaan kami sa ilong sa pagkakaya, magpapayaan kami ay sa sinitan, maayos sa salamat aming Diyos. Tunay na napakabuti mo sa amin. Salamat sa pagkatiliyaya ng mga bagay nito. Aming Diyos. Bagamat sinabi mo sa Kolosas, bakit nasukunan mo ang lahat ng mananampalataya na nabubuhay sa kasalanan? Hayaan mo, Ama, na hindi ganoon ang masukunan mo sa amin ngayon. Naway masukunan mo kami na nabuhay kay Kristo, sumusunod kay Kristo, at na kay Kristo. Dalangin ko namin, Ama, na huwag mo kaming pababayaan sa lahat ng aming mga kailangan. At lagi mo kaming malalahanan ayon sa iyong dakilang kalooban. Purihin ka, O Diyos. Ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin yung aming Diyos sa mga. Ngayon po ibibigay po natin yung ating special offering para sa Panginoon.
Sumayin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang magaling sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin at huwag mo kami hiyala sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. God bless you. Bless the name of God. Oh,